at ito ang ating recap. Isang araw bago ang lahat ng ito, nakita natin na nag-aalala si Ehiro para kay Ishikawa dahil baka masyadong nagpupersige ito sa pag-eensayo. Pumayag si Chikawa na lumipat sa ibang unit, at nagtataka si Ehiro kung hindi ba siya nag-aalala para kay Kafka. Ipinaliwanag ni Ichikawa na nais niyang maging mas malakas at kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Hindi niya magagawa iyon kung mananatili siya, kaya kailangan niyang umalis. Kaya niyang protektahan si Kafka sa susunod, imbes na si Kafka ang magprotekta sa kanya. Tumanggi si Ehiro na mawala si Ichikawa, kaya't siya rin ay nagpasya na magsanay ng mabuti. Dumating ang mga lider ng platoon at ipinaliwanag na ngayon ang araw na magpapasya kung ano ang gagawin kay Kafka. Sila'y optimistiko dahil lahat sila ay nagsulat ng mga liham para kay Kafka. Tinawag din si Mina sa headquarters, kaya iniisip nilang magdadala ito ng magandang balita. Dumating si Mina sa headquarters at sinabihan siyang maghintay dahil kasalukuyang sinusuri ng Director General si Kafka. Naupo siya, ngunit sinabihan siyang siya ay nandoon lamang bilang tagamasid at wala siyang upuan doon. Bumalik tayo kay Kafka, at muli nating nakita siyang nawawala sa sarili. Sinusubukan ni Kikoro na ipaalala sa kanya na siya ay tao. Umiwas si Shinomiya sa atake ni Kafka at napansin niyang para lang hayop si Kafka. Hindi siya nagmamalasakit sa mga puwang na iniiwan niya pagkatapos ng kanyang mga atake. Ang dahilan ay naging malinaw nang si Kafka ay yumuko, umiikot, at naglunsad ng isa pang atake. Nagulat si Shinomiya dahil gumamit si Kafka ng ataking sumisira sa kanyang sariling katawan, alam niyang maaari siyang mag-regenerate. Sinusubukan ni Kafka na pigilan ang kanyang sarili, ngunit walang magawa dahil naglunsad siya ng sunod-sunod na atake. Nakuha ni Shinomiya ang ilang distansya, ngunit alam niyang matatapos ang kanyang buhay kung wala ang kanyang armor. Gumamit siya ng atake para itapon si Kafka, ngunit nagulat siya nang makita niyang ginamit ni Kafka ang kanyang katawan bilang pain at nag-regenerate mula sa kanyang core sa likod niya. Sobra ang estilo ng labanan na ito para kay Kafka at natatakot siyang hindi siya makaligtas. Nagsalpukan ang dalawang mandirigma at lahat ay nagulat sa kung gaano kalaki ang pinsala sa shelter dahil napakatibay nito. Ang shelter ay dapat kayang tiisin ang mga atake mula sa isang 10 fortified na kaiju. Ang dami ng pinsalang ito ay may katuturan dahil si Kaiju number 8 ay karaniwang nakikipaglaban kay Kaiju number 2. Namamangha si Kikoro na kayang labanan ni Shinomiya ang isang numbered Kaiju, ngunit iniisip ng isa sa mga direktor na may kakaibang nangyayari. Maaaring tapusin na ni Shia ang buhay ni Kafka nang siya ay nasa anyong tao, ngunit tila tinutulak niya si Kafka upang subukan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit, at nagulat si Kikoro habang nagsisimula siyang magtanong kung binibigyan ba ni Shinomiya si Kafka ng pagkakataong mabuhay. Samantala, ipinapaliwanag ni Kagari kung bakit ang background ng isang tao ay hindi mahalaga. Ang kanilang mga aksyon ang pinakamahalaga, at iniligtas ni Kafka ang kanyang buhay noon. Sa wakas, sumang-ayon si Izumo sa kanya at tiningnan ang numero ng telepono ng kanyang ama. Balik sa laban, tumindi ang labanan at nagtamo ng malubhang pinsala si Shinomiya. Nag-aalala ang mga direktor habang nagiging malinaw na ang puwersa ni Kaiju number 8 ay lumalagpas sa inaasahan ng lahat. Napagtanto ni Kafka na kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili, ngunit walang magawa. Ang laban ay patuloy na nagiging mas mapanganib. Nagtamo ng makapangyarihang atake si Shinomiya, ngunit lalo itong ikinagalit ng halimaw. Nakiusap si Kafka na huminto ito, ngunit ang kanyang Kaijo na katawan ay basta na lamang sinunggaban si Shinomiya. Sigurado si Kafka na tatapusin niya ang buhay ni Shia at nakita niyang takot na takot si Kikoro. Nangako si Kafka na hindi niya tatapusin ang buhay ng ama ni Kikoro sa harap niya, ngunit patuloy lang na umaatake ang kanyang Kaijo na katawan. Naalala ni Kikoro ang pangako niyang papatayin si Kafka kung magsimula siyang manakit ng mga tao, ngunit gusto pa rin niyang maniwala sa kanya. Sumigaw siya kay Kafka na huwag magpatalo sa kanyang Kaijo na anyo, kaya't pilit na lumalaban si Kafka laban dito. Sobra ang Kaijo para mapaglabanan ni Kafka, at napagtanto ni Kafka na ganito na lang palagi ang nangyayari sa kanya. Lagi siyang nagkakamali sa pinakamahalagang sandali. Muling pinatunayan ito nang kainin siya ng Kaiju. Nag-aayos na para sa susunod na atake si Kaiju number 8, at napagtanto ni Shinomiya na lahat ay nawala na dahil hindi mangyayari ang inaasahan niya. Lumulutang ang katawan ni Kafka habang nawalan na rin siya ng pag-asa, ngunit nagulat siya nang maisip niyang inaabot siya ni Mina. Naalala niya na sinabi ni Mina na palaging hihintayin siya nito, at nabuhay muli ang determinasyon ni Kafka. Duguan ang lahat habang pinapanood ni Kikuro ang pag-atake ni Kaiju number 8, ngunit galing ito sa halimaw. Nagulat ang lahat dahil si Kafka mismo ang sumuntok sa kanyang dibdib.
Idineklara ni Kafka na hindi siya si Kaiju No. 8, siya ay si Kafka Habino. Nanahimik ang lahat sa pagkabigla habang bumagsak si Kafka. Binalik niya ang kanyang anyo bilang tao, at kailangan ni Shinomiya na utusan ang isa sa kanyang mga tauhan, na nagngangalang Narumi, na ibaba ang kanyang sandata. Napilitan si Narumi na sumunod, at nalaman natin na siya ang kapitan ng Defense Force 1st Division. Ipinunto ni Narumi na hindi nagbigay ng signal si Shinomiya para sa backup, kaya't inakala niyang tinatapos na nito ang kanyang buhay. Sinabi ni Shinomiya na kontrolado niya ang lahat, ngunit inamin niyang mas malakas kaysa sa inaasahan si Kaiju No. 8. Tinawag ni Shinomiya ang mga mediko upang kunin si Kaiju No. 8, at nagtanong si Narumi kung ano ang napagpasyahan ni Ichikawa na gawin sa kanya pagkatapos ng pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga direktor na nais nilang malaman ang opinyon ni Mina tungkol kay Kaiju No. 8 dahil siya ang kanyang opisyal na tagapag-utos. May mga ulat na nagsasabing kilala na ni Mina si Kafka bago pa man sa Defense Force, kaya't nilinaw niya na hindi niya ito binigyan ng espesyal na treto. Patunay nito ang pagbagsak niya kay Kafka sa entrance exams. Isang direktor ang nagsabi na halos tapos na nila ang kanilang desisyon, at kailangan na lang ang kanyang ulat para sa mga papeles. Hindi magbabago ang kapalaran ni Kafka dahil sa kanyang testimonya. Ipinahayag ni Mina na iiwan niya sa mga profesional ang pagpapasya kung tao o kaiju si Kafka. Sa halip, sasabihin na lang niya ang nalalaman niya tungkol kay Kafka bilang isang Defense Force officer. Ipinaliwanag ni Mina na masipag siya at maraming beses na niyang nailigtas ang buhay ng kanyang mga kasama. Totoo ito lalo na nang mailigtas niya ang base mula sa pag-atake ni Kaiju No. 10. Ngunit itinuro ng mga direktor na nagawa lang niya ito dahil sa kanyang kapangyarihan bilang kaiju. Anumang tagumpay na nakuha niya ay karagdagang patunay na si Kafka ay isang kaiju. Hindi sumang-ayon si Mina, kaya't inakala ng mga direktor na ginamit lang niya ang kanyang kapangyarihan bilang kaiju para mandaya at pumasa sa entrance exam. Nilinaw ni Mina na nakapasa si Kafka dahil hindi siya sumuko kahit ilang beses siyang bumagsak sa exam. At nang malaman niyang 0% ang kanyang unleashed combat power, patuloy siyang nagsumikap. Kahit na naging kaiju ang kanyang katawan, hindi siya tumigil sa pagsisikap na iligtas ang mga tao. Sinabi ni Mina na kilala niya ng gusto si Kafka at siya ay nagmamalasakit sa iba ng higit sa sinuman. Isang pagbalik tanaw ang nagpapakita kay Mina na umiiyak matapos mawala si Mo. Nasa tabi niya si Kafka at naramdaman niya ang sakit ni Mina. Sinabi ni Mina sa mga direktor na si Kafka ay may higit na pagkatao kaysa sinuman at naniniwala siyang ang kanyang puso ang dapat maging batayan kung maaari nila siyang pagkatiwalaan. Naasar ang konseho dahil hindi nila kayang umasa sa isang bagay na ganoon kalabo. Pinasalamatan siya ni Shinomiya sa kanyang opinyon at pinaalis na siya. Ibinunyag ng konseho na kailangan lamang nilang marinig ang kanyang opinyon upang hindi sila akusahan ng paggawa ng isang malupit na desisyon. Ngayong wala na iyon, handa na silang paksain si Kaiju No. 8. Gayunpaman, ang desisyon ay nasa kay Shinomiya pa rin. Makikita natin si Kafka na nag-iisip tungkol sa kanyang pangako na gagawin niyang magbayad ang kaiju sa pagpapaiyak kay Mina. Kaya't nang tila siya ay ganap na magiging kaiju, nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay habang siya ay tao pa. Ilang sandali pa, nagulat si Kafka na siya'y buhay pa rin. Nakita ni Shinomiya kung gaano kalungkot si Kafka, kaya't tiniyak niya sa kanya na hindi siya naroon upang saktan si Kafka. Ngunit nabigla siya sa reaksyon ni Kafka. Masaya lang si Kafka na hindi niya natapos ang buhay ni Shinomiya dahil hindi na niya magagawang harapin si Kikuro kailanman. Nagtataka si Kafka kung tinanggap na nila na siya ay tao, ngunit itinuro ni Shinomiya na hindi siya magiging buhay ngayon kung siya ay may marupok na puso ng isang tao. Nagpasya ang konseho na si Kafka ay isang kaiju, ngunit hindi pa nila napagpapasyahan kung siya ay isang banta. Karamihan sa mga miyembro ay tutol sa pagpapabuhay sa kanya, ngunit nagpasya si Shinomiya na huwag gawing arma si Kafka. Sa halip, ipaglalaban siya para sa kanila. Nakagalit ito sa konseho, ngunit nagpasya si Shinomiya na si Kafka ay maaaring kontrolin. Pinatunayan ito ni Kafka sa kanyang pananatili sa Defense Force ng maraming buwan. Ang iba ay nababahala dahil walang halimbawa sa nais gawin ni Shinomiya, ngunit sinabi niya na hindi sila maaaring mag-alala tungkol doon dahil lalong dumarami ang mga kaiju. Kung lilito ang isang pangkat ng kaiju na may bilang na higit sa kanilang inaasahan, ang bansa ay madaling mapapawi. Ang tanging paraan upang sila ay magkaroon ng pagkakataon ay ang gamitin ang kapangyarihang pambihira ni Kafka. Kinailangan tanggapin ng konseho ang kanyang desisyon, ngunit malinaw nilang ipinahayag na hindi nila ito gusto. Tinawag ni Shinomiya si Kafka sa kanyang pangalan sa kauna-unahang pagkakataon at sinabi sa kanya na patunayan ang kanyang halaga kung nais niyang mabuhay.
Malinaw na nais lamang nilang gamitin siya bilang isang sandata, ngunit idineklara ni Kafka na siya ay isang Defense Force officer at ipapakita niyang tanggapin nila siya bilang isa rin. Nabalitaan ni Mina at Kikuro ang mabuting balita, ngunit alam ni Kikuro na hindi siya maaaring maging masaya lamang sa lahat ng bagay. Kailangan niyang maging mas malakas o hindi niya mapipigilan si Kafka kung kinakailangan. Sinabi ni Kagari kay Izumo na hindi ang kanyang ama ang nasa likod ng desisyon, at humanga si Izumo na ito ay isang tagumpay na nakamit ni Kafka ng mag-isa. Ang iba pang mga opisyal ay labis na nasisiyahan at sinabi ni Ichikawa na alam na niyang mangyayari ito mula sa simula. Ipinaliwanag ni Hoshina kay Konami na nagsisimula pa lamang ang mahirap na bahagi dahil magiging masama ito kung malaman ng mga tao na mayroon silang kaiju sa puwersa. Sa kalaunan, lalabas ang balita, kaya't kailangang ipakita ni Kafka na siya ay kapaki-pakinabang upang walang sinuman ang tatanggi sa kanyang tulong. Pagod si Kafka sa ospital, ngunit patuloy niyang pinapaalala sa kanyang sarili na hinihintay siya ni Mina. Sa ibang lugar, ang mga dating kaibigan ni Kafka ay namangha kay number 9. Ang taong ito ay nagsimulang maglaro ng online chess, ngunit naabot na nila ang tuktok ng leaderboard. Makikita natin na ang taong ito ay si Kaiju number 9 pala, at ginagamit niya ang laro upang alamin ang antas ng katalinuhan ng sangkatauhan. Natapos na ang proseso, at natukoy niya na ang sandata ng tao ay ang kakayahang magtipon ng kaalaman sa mga henerasyon. Naiintindihan niya na ang pagtatayo ng Defense Force Base, kaya't nagpas siyang ilipat ang kanyang plano sa susunod na yugto. Hindi siya nag-iisa at sinasabi niya sa kanyang sarili na oras na upang ibalik ang kapangyarihan ng kaiju na napunta sa mga kamay ng tao pabalik sa kanilang panig. Salamat sa panunood ng aking recap.